medyo challenging po siya, no? Kasi ang nawawala po dito ay yung ating angular inclinations. Kanina po kasi ay straightforward po yung ating mga given. Ano po? So given po tayo na magnitude and angular inclinations or direction angles, mako-compute po natin yung missing values. Dito po ay kailangan nating alamin yung values ng alpha and beta. Okay? So siguro po mas maganda, balik po tayo sa whiteboard. Ayan. And then, sige, dito ko na lang po isusulat yung given. Ang sabi po dito sa problem, 450. Yung ating daw pong vector A ay 450. Sige po, hindi ko po masulatan yung taas. Dito lang po sa baba. So, magnitude po ng A ay 450 along the negative x-axis. And then po yung magnitude ng B, ano nga po yung ating given? 350 newtons. Tapos ang ating pong angular inclination is alpha and then north of east. So mamaya malalaman po natin what will be the value of alpha and beta. So yung ating pong vector C, yung last vector, has what? 250. So beta, tapos po ay south of east. Okay. Try po natin siyang i-visualize. Ayan. So, yung pong ating vector A along the negative x-axis. So, ito po yun. Ito po yung ating vector A. And then, it has 450 newtons as its magnitude. Ano po? And then, ang vector B, north of east, tapos po inclined ng alpha. So, ito po yun. Alpha, and then vector B. Tapos, yung ating naman pong vector C ay 250 newtons and then incline po ng beta. Tapos po south of east. So ito po yon. Ang south of east po natin ay quadrant 4. Ayan. Ito po yung beta. And then ito ay quadrant vectors. Alright. So ang problem po natin ngayon ay how do we get alpha and beta? Actually, ano po din yan? Coplanar concurrent force system pa rin po siya. Now, kanina ang ginawa po natin ay gumamit po tayo ng table na kung saan ang atin pong headings for the column ay X and Y. Tapos para naman po sa ating row headings ay yung vectors. So for X, ito po pala, paano po natin ma-determine yung components ng vector A given that along the negative x-axis? So hindi po siya yung usual natin na meron pong angle, ano? So, mangyayari po dyan, if along the negative x-axis, ibig sabihin po nun, negative po yung ating x component. Alright? And then, yung ating pong y component, dahil nagtatouch or naglalay po siya sa x-axis, ibig sabihin po nun ay 0 si y. Alright po? So, 0 newtons po yung ating y. And then, for B, vector B, we have north of east. Pag po north of east or quadrant 1, wala po tayong problem kasi paras po yung positive. Ano po? So 350 newtons cosine alpha. And then we have 350 newtons sine alpha. Nakasunod pa po ba? Okay. And then vector C, we have 250. Take note po, ang vector C is located at quadrant 4. So, ibig sabihin po nun ay positive po si X. But si Y po ay negative. So, 250 cosine beta and then negative 250 sine beta.
And then, ano sabi po sa problem? Ang resultant daw po ay 0. So, ang r sub x po natin is 0. Ang r sub y po natin ay 0. Alright? So, kuhanin po natin ngayon yung sums. Ang mangyayari po dito ay magkakaroon po tayo ng equations. Alright? Pero hindi po siya yung usual na gagamitan ng substitution and elimination method. Mamaya, bibigyan ko po kayo ng tip. How do we solve for such system of equation? So, ano pa mangyayari? Negative 450 plus 350 cosine alpha plus 250 cosine beta is 0. So, we have negative 450 plus we have negative 450 plus 350 cosine alpha plus 250 cosine beta is equal to 0. Ito po yung ating, lagyan po natin ng label para mag-work. Joke lang po yun. So, and then, dito po sa ating y component naman, we have 0 plus 350 sine alpha and then minus 250 sine beta is equal to 0. So, equation 2. Ayan. So, kung napansin nyo po ay, meron po silang common factor for each term. Ano po kaya ang GCF ng 450, 350, at saka po 250? Ano po ang ating GCF? Ano? Yan, correct po. 50. So, ibig sabihin, para po mas mapadali yung ating pong pagko-compute, try po natin i-divide each term by 50. Ano po? So, we have negative 450 divided by 50, we get negative 9. And then, we have 7 cosine alpha. And then, we have 5 cosine beta is equal to 0. Ito po equation 3. And then, divide by 50, we get 7 sine alpha. And then minus 5 sine beta is equal to 0. Equation 4. Ngayon, kagaya po na nabanggit ko kanina, hindi po siya yung usual na gagamitan po ng elimination and substitution method. Pero ito po yung tip. Recall po natin na meron po tayong Pythagorean identity sa trigo. Yung cosine alpha, cosine squared ng alpha plus sine squared ng alpha is equal to 1. Ano po? And same goes with beta. So cosine squared beta plus sine squared beta is equal to 1. So from those Pythagorean identities, magkakaroon po tayo ng idea that in order for us to solve for alpha and beta, dapat po ay i-square natin both sides. Ano po? But before squaring, i-transfer po natin yung isa kabilang side. Yung isa pong may variable. Alright? So, baguhin ko lang po yung positioning. So, we have 7 cosine alpha. Pag ang 5 cosine beta, nilipat po natin sa kabila, we get negative 5 cos beta minus 9. Ito po yung ating bagong equation, which is equation 5. And then dito naman po sa left side, ay 7 sine alpha. Tapos po ay, pag nilipat po natin yung negative 5 sine beta sa kanan, we get positive 5 sine beta. Again, ang gagawin po natin ay to square both terms. Ano po? Or both equations. Kasi gusto po natin ma-achieve to. Ano? So, pag in-square po natin ang equation 5 at ang equation 6 on both sides, it will become, paano po ba i-move? Ayan. Ayun. Okay na po. So, ang mangyayari po dyan ay 49 cosine squared alpha is equal to negative 5 cosine beta squared is 25 cosine squared beta, and then plus 90 cos beta plus 81. So, ang ginawa po natin, in-square po natin yung
left at right side. Ano po? So we get equation 7. And then for equation 6, pag in-square po natin, we get 49 sine squared alpha equals 25 sine squared beta. Okay? Equation 8. Ngayon, para po ma-achieve natin yung Pythagorean identities kanina, ang gagawin po natin, we can add. We can add po yung ating equations. So equation 7 plus equation 8, what do we have? So 49 cosine squared alpha plus 49 sine squared alpha equals, pagtabihin ko po, ipagtatabi ko lang po yung parehas may beta. Okay? And then, plus 90 cosine beta plus 81. And then, ang gagawin po natin, i-factor out po natin yung 49 at saka po 25. So, factoring out, 49, ang matitira po ay cosine squared plus sine squared ng alpha. And then, sa right side naman po is 25 cosine squared plus sine squared. And then, yung atin pong 90 cos beta plus 81. Okay po, ano? Nakakasunod pa po ba? Ayan. And, na-achieve po natin yung ating goal kanina na magkaroon po ng Pythagorean identity. So, this is equal to 1. This is equal to 1. So, we get 49 times 1 is 49. 25 times 1 is 25. Nakita niyo po ba yung essence na ginawa po nating pag-square on both sides? Kasi, we are left with an equation such that isa na lang yung variable. Ano? Ayan. So, una po natin mahanap, based from this equation, una po natin mahanap yung value ng beta. So, itira po natin yung 90 cos beta sa right side. So, lahat po ng terms ay ililipat sa right side, sa left side. So, 49 minus 25 minus 81. Then we have 90 cosine beta. So, 49 minus 25 is 24 minus 81. Ano pong sagot? 24 minus 81. Negative 57. Alright? And then, how do we get beta? Ang gagawin po natin, para matira yung beta, i-divide po muna natin by 90 both sides. So, ano po ang negative 57 over 90? So, negative 19 over 30. Ano po, pag divide po natin both sides by 3. Tapos, para po makuha i-beta, kuhanin po natin yung inverse ng cos. Ano po yung inverse trigon ng cos? We get, ibababa ko na lang po sa solution para po smooth. Ayan. So we have, if we take the arc cosine of both sides, what do we get? So ang arc cosine po ng, ang arc cosine po ng cosine beta is simply beta. So makakancel po yung arc cosine tsaka cos. And then ano po yung value ng arc cosine? So paano po i-type sa calculator yung arc cosine? Yung shift and then yung cos. Lalabas po yung cos inverse. Ano po? So lalabas po yung cosine inverse. Ayan. And then input po natin yung argument na negative 19. And then we have 30. So yun, ang lalabas po natin na value ng beta is 129.2965. Nakuha po ba? Nakuha po? So meron na po tayo nakuha ang value ng beta. Realistic po ba yung beta natin?
I-check lang po natin yung ating solution, ano? Parang masyado pong malaki yung beta. Lalagpas po siya sa quadrant 4. So, may mali po ba tayo sa signs? Ayun! For equation 3, dapat ay negative yung 9. Ano po? Napansin niyo po ba? Dapat negative po yung 9. Tama po, ano? So, nakalimutan po natin. So, ibig sabihin po nun, positive po yung 9 dito. Ayan. And this will imply na negative po yung 90. Sige po, try po nating i-resolve. So we get negative 90 and then positive 81. Ayan. Tapos po ay, ano pong mangyayari na? We have, ayun, negative 90 po dapat dito. And then, same goes with this one, negative 90 po. Ayan. So, negative 90. Tapos po ay negative 90. Negative 90. Ayan. So, ang ating pong argument ng Arcos is positive 19. Ano po? Positive 19 over 30. Alright? Meron pa po palang kulang. Ayan po. Positive 19 over 30. And by recomputing, 19. Ayan. So, dapat po ang beta natin is 50. Ano po? Dapat po acute. So, 50.7035. Alright? Nakuha po ba? Ayan. Very good. Thank you po. Ayan. And then, kung nakuha po natin yung beta, kaya na po natin makuha yung alpha. Ano po? So, saan po natin siya kukuhanin? Pwede po tayong pumili sa equation 8. Gusto niyo po ba sa equation 8? Or pwede rin po sa equation 4. Mas simple po yung equation 4. Ano po? Or equation 6. Dito po pala. Ayan. Sige. Gamitin po natin equation 6. 7 sin alpha at 5 sin beta. So, by substitution po ay 7 sin alpha. So, using equation 6 is equal to 5 sin. Ang nakuha po nating beta is this one. 50.7035 degrees. Ayan. And then, divide po natin by 7 both sides. Para matira po sa left side is sin alpha. Ano pong lalabas dito? Or kung gusto niyo po ay pwede po natin i-diretso ng arc sign. Ano po? Pwede po siyang diretso arc sign. So magiging alpha is equal to arc sign ng ito pong ating argument. So we have 5 sin 50.7035 degrees all over 7. So yan po yung ating magiging answer for alpha. Sige po, sabay-sabay po tayong mag-compute. So again, we have shift sin para makuha po yung sin inverse. Ano po? Or sin inverse. Ayan. And then, ang ating pong argument ay 5 sin 50.7035 sa numerator. And then, sa denominator po, we have 7. Ayan. Ang lumabas po sa aking alpha ay 33.5573. Ayun. Same po with Sir Shan. Alright. Okay. Thank you po, Ma'am Rose. Same po tayo ng alpha. Ano? Ayun. So, yun po yung ating magiging final answer. So, yung ating pong vector B has an angular inclination of 33.5573 degrees north of east. Samantala yung ating pong beta ay 50.7035 south of
is. Okay po? So, ganyan po yung magiging atake natin if we are computing for the angular inclinations. Magkakaroon po ng system of equations. Ano po? Alright? So, medyo napahaba po yung ating solution for this one. So, let us, ano na nga po, bakit inequate natin sa zero and component force? Bali po, Sir Rodel, yung ating pong problem, it says na find the values of alpha and beta if the resultant is 0 newtons. So, ibig sabihin po nun, if the resultant is 0 newtons, both x and y components are 0. Yun po. Pero pwede po siya mag-vary. Alimbawa po, same pa rin po na we are finding alpha and beta, pero meron pong given na resultant aside from 0. Pwede po yun. So, magkakaroon po niya, ang mababago lang po sa ating equation ay ganito po. Nasa po ba ating equation kanina? Ayan. So, pwede pong mabago is yung r sub x, tsaka po r sub y. Pwede pong hindi para 0. Depende po sa given na resultant. Pero same din po ng process. Same din po ng equations, ng manipulations, ganun. Nasagot po ba yung tanong, Sir Rodel?